Ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping self-confidence. O baka may nagagalit na dyan. Baka mamaya binabash niya na si B-Boy Bibo porket narinig niya yung salitang confidence. O hindi po ito yung confidential funds. Iba po yun, ha? Self-confidence meaning kumpiyansa sa sarili. O ikaw ba, yes friend, kung bibi, kapag ba tinanong kita, on a scale of 1 to 10, gaano ka confident sa sarili mo? Gaano ka kakumpiyansado na iharap ang sarili mo sa kahit sinong tao, kahit anong level man ng pamumuhay niya, 'di ba? Yung like kahit humarap ka sa pinakamahirap, kahit humarap ka sa pinakamayaman, yung tipong nananatili yung self-confidence mo at alam mo kung paano mo ipepresenta yung sarili mo, 'di ba? O baka naman hindi na self-confidence yan, baka naman kapal na ng mukha yan. Ay, nako. Well, anyways mga yes friend, alam mo kung ano man yung bagay sa sarili mo na nakakaapekto sa'yo, no, para i-boost yung self-confidence mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi pa huli ang lahat at hindi yan ang magiging dahilan para paliitin ang mundo mo, no? Okay, given, let's say na aware ka nga talaga sa mga insecurities mo at talagang it's loud, talagang masyado siyang obvious, masyado siyang halata dahil ito ay maaaring sa iyong pananalita, sa iyong itsura, sa iyong pananamit, or whatsoever na nagpapababa ng self-confidence mo at nagiging insecurity mo. Pero, what I'm trying to tell you is, kahit papano, gusto kitang i-convince na subukan mo rin na tignan yung mga magagandang bagay tungkol sa'yo, 'di ba? Baka sakali sa mga magagandang bagay na yan, dyan mo mahanap yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi yung mga magagandang bagay na yan, maaaring yan yung dahilan kung bakit may mga nagmamahal pa rin sa'yo sa paligid mo, 'di ba? Kung bakit may mga tao pa rin na humahanga sa'yo kahit pa ikaw ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Why not empower yourself with that strength, 'di ba, in you na alam mong pwede mong gamitin para maging mas malakas yung charisma mo. Yes! 'Di ba? Para mas tumaas yung confidence mo. Gamitin mo yan bilang sandata sa paglaban mo para maiangat yung sarili mo. 'Di ba? Kasi kung magfo-focus ka at magdedwell ka lang sa mga flaws mo, sa mga insecurities mo, ay talagang mahihirapan ka niyan, 'di ba? Kasi yan at yan yung magra-radiate sa'yo, yan at yan yung maha-highlight sa sarili mo, especially kapag hinarap mo na yung iba't ibang tao. Yan yung una nilang mapapansin kasi yun yung hina-highlight mo, yun yung ine-emphasize mo. Why not focus on your strength, 'di ba? Maaaring sabihin na natin na pangu ka o ano naman, na Pilipino ka kaya pangu ka, 'di ba? Kaya hindi tataasan yung ilong mo. At ipagmalaki mo na bilang isang Pilipino, at least kahit pangu ang ilong mo, hospitable ka naman. 'Di ba? Talentado ka bilang Pilipino. O 'di ba? Tignan mo yung mga positibong bagay. O hindi naman kaya sabihin mo, "O bakit Pilipino ako, pangu ilong ko. Meron naman kaming Doktora Vicky Bello." O. 'Di ba? You just focus on the good things about yourself. Gamitin mo 'yan bilang motivation mo, bilang inspirasyon sa ibang tao na, "Hoy guys, in spite of my flaws, in spite of my insecurities, ito yung ginagamit kong motivation para maging, para mangibabaw sa ibang tao." 'Di ba? And with that, mas hahangaan ka ng iba. Yung mga flaws mo na yan, lahat ng iyong nakaraan, hindi naman yan yung magiging definition mo bilang isang tao. Hindi yan yung magiging habang buhay na kaugnay mo sa pagkatao mo.
At the end of everything, lahat tayo meron yan. Lahat tayo may lait. Lahat tayo may taglay na pangit. Hindi ko lang alam sa kung anong aspeto yung sa inyo. Pero kasi ako, feeling ko perfect ako. Charot lang, walang ganon. Walang perfect sa mundo. Diba? Lahat tayo may dungis. Lahat tayo may bahid. Lahat tayo may mga pagkakamali sa buhay. At nakadepende na lang yan. Diba? Kung paano natin ihaharap yung sarili natin with that or with those flaws and strength, 'di ba? Lahat tayo may kahinaan at lahat din tayo may taglay na lakas. So, anong gagawin mo? Anong pipiliin mo? Anong ihaharap mo sa ibang tao? Yung kahinaan mo? No, dapat yung mga bagay na kung saan ka magaling, kung saan ka mag-excel. Pansinin mo kapag may confidence kang humarap sa kahit sino, yung tipong taas noo, mas lalo silang bumibilib sa'yo, naniniwala sila sa'yo. Parang ako, di ba? Maaaring sa ngayon naniniwala ka sa mga sinasabi ko kasi ang kapal ng mukha ko. May self-confidence akong sabihin sa'yo yung mga bagay na maaaring magpataas din ng kumpiyansa mo. Kasi alam nila, di ba? Alam ng mga taong ganito, ng mga confident na tao, kung ano yung ginagawa nila. They are totally aware kung sino sila. Kung meron mang makakakilala sa'yo, sarili mo yun. At hindi ibang tao ang magde-define sa'yo. Dapat ikaw pa lang from the get-go alam mo kung sino ka. Bago ka humarap sa iba, kilala mo na kung sino yung ipipresenta mo sa kanila. At ganoon naman talaga dapat, di ba? Kung may isang taong nakakaalam at nakakakilala sa totoong ikaw, walang iba kundi sarili mo. Ikaw at ikaw lang yan. Hindi ka pwedeng i-define ng mga nakaraan mo, ng mga pagkakamali mo, ng mga insecurities mo. And the next time around, nahaharap ka sa kung sino, make sure na ang maaalala nila about you are the good things about you. Diba? Kaya mga yes friend, isa na naman po itong paalala na pangalagaan natin yung kumpiyansa natin na meron tayo. Mas i-boost natin siya in a good way at gamitin natin siya sa mabuting paraan. Diba? At ikaw, reminder to sa'yo bilang laitero. Ngayon ko sana sabihin pero sige na nga sasabihin ko na. 'Di ba laitero ka kasi. Oo, ansya mo yung iba. Ay nako, ito reminder to na hindi tayo basta-basta dapat nanghuhusga. Although lahat naman tayo guilty. Hello, ang linis ko naman kung sasabihin kong hindi ako judgmental. Pero 'di ba, as much as possible, as careful as we can, wag nating subukan, wag nating gawing intentional na apak-apakan yung pagkatao ng isang tao, especially if that person is trying his or her best to establish his confidence, diba? Mahirap Mas lalong hindi mo dapat intensyon na sirain yung kumpiyansa ng isang tao para lang umangat ka. Para lang ikaw yung magaling, para lang ikaw yung tama, wag na wag, please. Hindi mo alam kung gaano niya katagal binuo yan, hindi mo alam kung ano yung mga bagay na sinakripisyo, ginawa niya, pinaghirapan niya para lang ma-establish yung self-confidence na yan. Tapos para lang sirain mo ng ganon-ganon lang, di ba? Mas okay pa na tumahimik ka na lang, wag ka na lang magsalita. Lalo na kung hindi naman hinihingi yung opinion mo tungkol sa kanya, di ba? Kaya nga, mas okay pang itikom ang bunganga kaysa salita tayo ng salita kasi it could affect someone's confidence. Sasabihin mo sa katrabaho mo, for example, pagpasok ng opisina nyo, ay, ang pangit ng dress mo, hindi bagay sa iyong kulay. O what if bago pala siya umalis ng bahay, feel niya yung dress na yun kasi bigay yun sa kanya ng mama niya. Tapos sabi ng mama niya, nak, ang ganda-ganda mo dyan. Tapos siya naniniwala siya na, oo nga ma, ang ganda-ganda ko dito, thank you sa binigay mo na to. Pero ikaw, babasagin mo yung amats nila ng mama niya? Sino ka, 'di ba? So be careful, no? Iba po yung pagbibigay ng opinion, iba po yung pagiging prangka sa pagiging just being nice, 'di ba? Libre lang 'yon, libre lang maging mabait, libre lang magiging mabuting tao. Again, ikaw kung nakikita mo yung mga bagay na mali sa'yo, sana ikaw din nakita mo rin yung mga magaganda tungkol sa iyo, and at the same time, makita mo rin yung mga magaganda tungkol sa ibang tao, 'di ba? Kahit pa sabihin mo na ang pangit niya, hayaan mo na, tayo magagawa Hindi naman ikaw yung nanay niya, hindi naman ikaw yung tatay niya, at hindi naman ikaw ang Diyos na gumawa sa kanya. Hindi mo na mababago yan, 'di ba? Wala ka nang magagawa diyan. Instead,
tignan mo na lang yung may ibang bagay na maganda siya, 'di ba? Yung mga ibang kalakasan niya. Oo, kaya ikaw, yes friend, kung nakaka-experience ka ng ganyan, yung mga taong dinedegrade ka, naku, wag mo na silang pansinin. Kasi hindi naman yan mababago ng mabilisan kung ano man yung insecurity mo na yan, 'di ba? So, laban lang, no? Ang self-confidence ay higit na mas mahalaga kaysa sa kung ano ang nakikita nila sa iyong itsura. Yan, di ba? You are more than that. Sabi nga sa kanta ni Moira, ipapahiram ko sa iyo ang aking dalawang mata para lang makita mo kung paano kita nakikita. Hindi ko sure yung lyrics. Hindi ko rin sure yung tono, pero ayun. Huwag niyo naman ako i-bash. Mababa yung self-confidence ko sa pagkanto. If only you could see yourself the way that we do. Promise, ma-appreciate mo yung sarili mo. Kunyari, ikaw ako, tapos may kita kita. Sabihin ko, wow! Yan pala yung itsura ko. Ganda, pogi. Ayos, perfect. Diba? Kung nakikita mo lang kung paano ka namin nakikita, malamang sa malamang, masasabi mo sa sarili mo na, wala namang problema. Wala naman palang mali. Ayos lang naman pala. Kagaya ko lang naman pala yung ibang normal na taong namumuhay ng, di ba, ng maayos, ng payapa. So, bago ka i-appreciate ng iba, i-appreciate mo na yung sarili mo. And again, kapag establish mo na yung confidence na yan, huwag mong hayaan na yung binuo mong sarili mo sa loob ng mahabang panahon ay basta-basta lang sisirain ng kung sino. Di ba? Gawin mo yang matatag, gawin mo yang solido, gawin mo yang mataas, yung tipong walang makakabangga ang bumangga, giba. Oo, diba? Gumawa ka ng isang empire, ng isang kastilyo mo na walang kahit sino ang makakadurog, makakayurak. But still, wag mo rin kalilimutan na kahit sa taas ng self-confidence mo na yan, ay dapat maging mabuting tao ka pa rin, di ba? The end of the day, may mga tao pa rin na humahangat nagmamahal sa'yo at alam kung sino ka talaga. Kaya cheer up and chin up. You are wonderfully made. Yes! Ang mga insecurities, hindi yan totally mawawala, no? Pero dahan-dahan, gawin mong gawa ka ng paraan para ma-overcome mo yan. Isipin mo na lang, lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman tayo maaagnas din, lahat tayo papangit din naman. Kaya ang higit na mahalaga, yes friend, ay kung ano ang iiwan mong legacy sa mundo. Kaya dead ma sa bashing, dead ma sa bashers, hindi natin sila bate. Ay nako, well anyways mga yes friend, bago ko tuloy ang magpaalam ngayong gabi, ay iiwan ko sa iyo ang awiting fight song. Di ba bagay na bagay sa ito dahil dapat palaban ka, parang si Biboy Bibo, pati gutom kinakalaban. Well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ Biboy. Bibo ako po ang bibi niyo sa radyo. Kaya naman magkasama't magkarinigan tayong muli bukas dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, bibi. Like a small boat.